So, what's up, Robbie Fam? So, ayan, nandito naman po tayo sa another live stream for today. So, alam naman natin na ang biggest sale in the Philippines is just around the corner at talagang inaabangan nito lahat ng mga buyers at sellers. So, at isa na nga sa mga reason kung bakit inaabangan nito ay dahil dito ang pinakamalaking sales ng mga online stores. And paano nga ba nila ito ginagawa? At kung ano nga ba yung pwede mong gawin para ma-apply ito sa store mo, ayan ay tatalakayin natin ngayong hapon. So, syempre, ito na nga, Drapi Fam. Sasamahan tayo ng ating e-commerce and growth manager ni Dropify para mas matalakay natin ng malalim itong pag-uusapan natin about 11/11 preparation. So, let's all welcome Sir Haran Pagatpat. Ayan, hello guys. So, Good yan, afternoon, Yela. good afternoon, sir. Kamusta ka na? Nakapag-lunch ka na ba? Yes, okay naman tayo, no? So, excited tayo for the 11/11 campaign. So, kaya natin ginagawa itong live stream na to. Yes, sir. For sure, marami na naman pong mga sellers ang tiba-tiba ang sales. Tiba-tiba talaga. Sa darating na 11/11, sir, this year. Yeah. So, yan, pag-uusapan nga natin ngayon, sir, kung paano nila ipe-prepare yung mga stores nila for their upcoming, yung mga customers nila na bibili sa store nila. So, sir, check muna natin yan kung sino na ang mga nanonood dito. So, yan. Paramihin lang natin sila, sir, para hindi nila ma-miss out yung ating pag-uusapan ngayong hapon. So, yan guys, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section at sasagutin namin yan maya-maya kapag meron tayong time. So, yun na nga, sir, since 11/11 preparation to, sir, may mga hinanda din tayong questions na mostly mga inquiries din po to na natatanggap natin from our dropshippers and aspiring mga online sellers. So, Okay. yun. Sir, ready ka na ba, sir? Sagutin Yes. yung mga Ang tanong ko, marami ka na bang na-add to cart niya lang for 11/11? prepare! Diyos ko po. Diba? Sa Shopee, Lazada, TikTok, ayan, naka-prepare na sila, sir. Hinihintay ko na lang yung mga, free shipping, tas yung mga, mga sales nila, mga, Discounts, yan, no? So, sige, before tayo mag-jump dun sa tip natin for for sellers, so magbigay muna tayo ng tip para dun sa mga buyers. Buyers. Diba? Yung sa mga mahilig mag-online shopping, mahilig talaga bumili online, no? So, one thing, no? Kasi hindi ako super fan talaga ng online shopping, no? So, one thing na ginagawa ko para nakakatipid ako online talaga is ina-add to cart ko yung item, no? So, through that kasi, nanonotify si buyer, si Seller. seller na meron akong in-add to cart. So, meron akong inaantay na something na offer, 'di ba? Mga free shipping, voucher. So, si seller, para mapa-check out niya ako, o-offeran niya ako ng discount. 'Di ba? So, yun yung mga nagiging strategy nila, no? So, ito rin yung mga naging strategy sa consumerism. So, pag inaral yung consumerism, ganito nila ginagawa yung sa pagdating sa e-commerce as a buyer, di ba? So, if hindi pa sila nag-check out ngayon, or mag-ano na kayo, mag-add to cart na kayo, and then i-check out nyo siya sa 11/11. Kasi for sure, yung 11/11 kasi is one, if not the most anticipated, no? Sale dito sa Philippines talaga. So, ito yung pinakamalaki. Basic. Brand Diba? sales. So, ayan, check lang nila, sir, yung ano nila, no, after nila mag-add to cart, yung mga message button nila dyan. Kasi doon, Correct. instantly, seller yung mga vouchers na ino-offer nila dun sa mga in-add to cart nilang products. So, yan, sir. Mukhang, let's start na sa ating question. So, Alright. ayun, sir, proceed na tayo. So, since nabanggit na nga natin na 11/11 yung event natin and once a year lang naman ito nangyayari, ano ba yung mga pwedeng gawin ng isang seller para kumita? Alright. So, una, kailangan gawin ng seller, no? Depende siya sa platform. 'Di ba? So, pag-usapan muna natin if they are selling sa mga malalaking platforms natin ngayon like Shopee, TikTok, Lazada, no? So, one of the most important thing that you have to do or you need to do para maging visible kayo
makapag-attract kayo ng magandang traffic and magandang conversion is first, you have to join the 11/11 campaign. So, bakit nga ba importante niya na nagjo-join sila sa ganitong type of campaign? So, yung 11/11 campaign, boosted traffic kasi siya, no? So, si platform, binibigyan niya ng mas malakas na visibility or mas mataas na visibility yung mga sellers o yung mga products na sinali doon sa campaign na yon. Bakit? Dahil nga centralized yung ano, 'di ba? Yung platform. So, siyempre, ang gusto nila, if we have a specific campaign, ito yung i-highlight namin, no? So, may mga promise yung, ano, yung platform na if I join the 11/11 campaign, possible mag 2x or 20x, 10x yung traffic ko. And when we say traffic, no, hindi naman to guaranteed na pag sumali kayo ng 11/11 campaign, magkakaroon kayo ng guaranteed na sales. Pero ang guaranteed kasi talaga sa campaigns is traffic, no? So, traffic is a very important factor, no? Para magkaroon kayo ng benta. Kasi if you don't have traffic, wala rin kayong possibility para magkaroon ng magandang benta, no? So, mas maraming tao ang nakakakita ng products, mas maraming tao ang nakakakita ng offer natin, mas malaki yung chance natin na makakuha ng customer. So, mas malaking tulong po talaga na ma-boost yung traffic ng mga online Correct. stores. So, ayan, take note dyan, guys. Kaya dapat sumali tayo sa mga campaigns ng mga selling platforms na yan. Shopee, Lazada, or TikTok man kayo. So, ayan, be active dun sa mga campaigns, especially ngayong 11/11. Yes. So, after nila mag-join ng campaigns, no? So, it's important also kasi syempre, most anticipated yan ng mga tao na campaign, no? Yung 11/11. So, they have also to be prepared pagdating naman dun sa mga ibang promotional tools na pwede nilang i-offer. So, if they can offer buy one, take one, so it's best if they can do that. So, free shipping, kung makakapag-offer sila niyan, big factor yan ngayon sa behavior ng consumers, di ba? Customers natin na usually kahit mas mahal yung competitor, pero nag-o-offer ng free shipping, minsan mas doon pa nagcha-check out kasi nga feeling nila wala nang additional cost for them. So, next is yun nga, free shipping, kung makakapag-offer ka ng voucher, di ba? So, those are the things, no, na pwede nilang gawin. Mga bundle deals, add-on deals. So, yun yung mga pwede nilang i-maximize. And also, if you can do live streaming during the 11/11 campaign, it's best to do it, no? Kasi, bakit? Sasabayan mo siya, yung mga tao, pupunta sila sa platform knowing na may campaign sa platform. So, ibig sabihin, itong mga taong to, tumataas yung traffic sa platform because a lot of people are looking for specific products na naka-sale, na discounted, di ba? So, ganun yung gagawin natin. So, we have to make use of that opportunity para magkaroon tayo ng mas magandang visibility. So, if you can do live streaming, no? So, for TikTok, at least a minimum of 2 hours. So, baka kasi mamaya yung iba, nagla-live stream sila. For example, sa TikTok, no? Baka mamaya may mga nagla-live stream tapos, ay, walang nanonood sa akin for 10 minutes. Tama na to, end ko na to. So, hindi po ganun nagwo-work yung live streaming, no? So, yung live streaming, usually, nagwo-work siya, kailangan mong ibabad talaga. A minimum of at least 2 hours. Or at least 1 hour, di ba? Para magkaroon ka ng visibility talaga. So, I tried doing live streaming din, account ko. So, 10 minutes, ganyan, 30 minutes. Pero hindi ko lang alam paano yung mga sasabihin ko sa kanila. May pumapasok pero hindi ko na alam yung sasabihin ko sa kanila. So, kailangan nyo lang ibabad talaga. Especially if nagbebenta kayo ng product, think of something na mga activities, no? So, parang, di ba merong famous sa TikTok, yung umaabot ng millions yung tops ng ano niya, ng live niya. Kalimutan ko to. Sino yan, sir? Yung lalaki na malakas sa sa TikTok mag-live selling. So, yeah, usually mga phones yung mga binibenta niya. So, ang ginagawa talaga nila is nagte-teaser, 'di ba? So, parang for example, yung price is magda-drop sila pagdating ng live stream, exclusive for live stream. Yes. So, ginagawa nila yon para tumataas yung engagement. So, it's important na before pa lang mag-11/11 campaign, kailangan guys, gumagawa na rin tayo ng actions natin, di ba? Nagpapakilala na tayo,
nagla-livestream na tayo if ever, may mga posters na tayo, may mga teasers na tayo. So, bakit importante yung mga ganong activities, no, before the big event? Because, yung mga tao, hindi nila malalaman na meron kang something na pwede nilang antayin. Yun yung Diba? time, sir, dapat. Correct. Kasi kapag mismong 11-11 sila magtatagunan sila ng mga online sellers. So, kailangan may preparation po talaga pagdating sa ganitong big campaign. Correct. No? So, yun. I-ready nyo lang siya. And then, if ever naman na wala sila dun sa platforms, no? Sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, if ever na nakasubscribe naman sila sa Facebook natin, one thing you can do is try to maximize the power of Facebook advertising, no? Or yung mga paid media buying tools natin, mga PPCs. So, pwede kayong gumamit niyan. So, pag gumamit kayo niyan, mag-teaser na rin kayo, mag-ads kayo, promoting your product. So, if you can offer yung mga discounts, for example, kung kaya magbigay ng mga 10% off, 20% off, no? So, offer lang kayo na medyo malaki. Usually, ang nagiging laro sa 11-11 talaga is, for example, yung product mo na 150 before, ibebenta mo siya ng 111 111 na lang siya. So, yun yung nagiging laro nila usually pagdating sa sa pricing. Oh, buy one, take one, you can offer that. So, maraming ways. But again, yung preparation before the big campaign is also important. And what you will do after the big campaign, no? Kasi sometimes, ang nagiging problem din ng ibang sellers, after ng big campaign, tapos na ako. Pero sayang guys, kasi marami nang nakakita ng product nyo. So, you can still continue your promotions 'di ba? Kasi meron ng mga nakakita sa iyo. Kailangan question talaga. Correct. So next for our hindi naman to sa winning products, sir. Usapan naman ng 10. Ano po ba ito and ano yung magiging role neto sa improvement ng sales for 11-11? Yes, sir. Okay. So, yung winning product, ibig sabihin lang po nito, ito yung mga hero SKUs nyo, yung mga hero products nyo. So, ibig sabihin, ito yung mga driver ng sales niyo. So, for example, nagbebenta kayo ng shoes. So, for example, yung isang shoe mo na chunky or yung mga platform shoes mo, ito yung halimbawa na hero SKU mo. So, yun yung winning product mo. So, ang gagawin natin, pagdating ng 11-11, bakit siya importante, no? So, during 11-11, you can offer yung mga flexi combo, you can offer yung mga bundle deals, you can offer mga add-on deals, no? So, from there, pwede mong mapagalaw yung mga hindi masyadong gumagalaw through by using your winning products, no? So, paano siya gagawin? So, for example, bumili ka ng shoes na platform kasi yun yung winning, di ba? Tapos, sinabayan mo siya ng trainer shoes. So, pag binili mo siya, discounted na siya. So, ang gagawin is parang ang lalabas yan sa platform if, di ba, mataas yung traffic, mataas yung conversion for your specific product. So, marami magbe-visit ng product mo na platform. So, pag clinic nila yon, magre-recommend dun sa baba na pag nag-add ka ng item na to, either of these items, di ba, makakakuha ka ng, for example, 10% off, makakakuha ka ng 10% off. But again, kailangan medyo related din yung product, no? So, for example, nagbebenta ka ng shoes. For example, nagbebenta ka ng shoes, di ba? Tapos, ang in-add-on deal mo naman, walis tambo. Di ba? So, parang sino yung bibili ng walis tambo, ay ng shoes, tapos isasabay niya yung walis tambo, di ba? So, hindi lang siya nagme-make sense. So, possible dyan, kung nagbebenta kayo ng medyas, kasabay ng shoes, isasabay na yung medyas. So, yung mga ganong mga strategies, no? Kailangan nagme-make sense din yung mga offers natin. So, yeah, importante yan. And then, 11-11, kung wala pa naman silang hero product or winning SKU, for example, kaka-start pa lang nila mag-e-com. So, it's a good opportunity para magkaroon ng visibility. So, bakit? Kasi during the campaign, mataas yung traffic, di ba? So, makikita nyo ngayon, pagdating ng campaign, na okay, ang taas ng traffic ko sa product na to, pero medyo mababa yung conversion ko dito. So, pag nakita mo yon sa business analytics mo, magkakaroon ka ng informed decision na ano yung mga next action items ko. So, kung ako, di ba, nakikita ko yung numbers na yun, ang dapat gawin ng seller doon is you have to check on your pricing.
pricing, and then your listing optimization, di ba? So, for example, mataas yung traffic ng product, marami yung nakakakita, mataas yung impression, pero mababa yung click. Ito yung kailangan tignan, no? If mababa yung click, ang problem niyan is hindi po conversion. Kasi bago kayo magkaroon ng conversion problem, kailangan na-solve nyo muna yung traffic problem ninyo. So, for example, mataas yung impression, marami ang nakakita, pero wala masyadong nakiklik ng listing. So, ang kailangan gawin po, kailangan nyo i-assess yung product image ko ba, yung listing image ko, is it attractive enough para i-click siya? Kasi if mababa, masyado, less than 3%, yung click-through rate nyo, yung CTR nyo for a specific product, ibig sabihin, hindi po siya attractive. So, ano po yung kailangan i-adjust? Kailangan nyo pong i-adjust yung image, yung cover photo po nung listing ninyo. So, kasi yung iba ang nangyayari, okay, mababa yung yung CTR ko, wala masyado nagkiklik nito. Ang i-adjust ko product description, i-adjust ko yung ibang parts, di ba? Yes, iba yung ginagawa, no? So, ang problem mo, walang nagkiklik. Mabagal konti yung nagkiklik compare dun sa nakakakita. So, yun yung kailangan natin i-solve. 'Di ba? So, next is, kailangan mo na siya ulit i-test. 'Di ba? Pag nag-change ka ng image, for example, ganun pa rin yung naging change ka ulit ng image, tapos tignan mo rin yung yung pricing mo. Is it attractive para sa kanila? Try ka rin ng ibang pricing strategies mo kung tataas yung click-through rate mo. And then after that, saka ka magkakaroon ng mga adjustments na kailangan mong gawin para tumaas yung conversion mo. So, dun lang siya guys. So, you have to solve your traffic problem first before jumping into conversion. Kasi without traffic, wala ka talagang conversion. So, doon talaga nagsistart siya. Yes. Yes. So, ayun sir, since na-discuss na natin about naman sa winning product, kung paano siya magagamit sa strategy sa ating marketing, ano po yung mga pwede pa nilang gawin to generate more sales bukod pa po dun sa winning product? Sorry, ano yun? Nagbabasa ako sa comments. Paano din siya gagamitin as strategy sa ating marketing, ano pa po ba yung mga pwede nilang gawin pa to generate more sales? Okay, to generate more sales, basically it's more of offering lang talaga mga promotional tools, no? And then, during 11/11, mataas din yung volume usually, no, ng chats nito. Yung mga customers na nagtatanong. Diba kasi yung iba na minimake sure nila na na nag-o-offer kayo ng free shipping, may mga ganun talaga. So, if you can, parang kung kaya nyo maging active sa chat during that time, so pwede nyo siyang better if magagawa nyo siya. Live streaming, more of visibility lang talaga. Yun yung mga pwede nyo siyang magawa. Kasi yung mismong pagbili ng buyer, hindi naman natin siya controlled eh. So, what we can do is to be visible lang dun sa platform para maging part tayo ng options na gagawin ng mga buyers, 'di ba? Kasi if hindi ka sasali ng campaign, if hindi ka visible during that time, nandun ka sa baba ng search engine. So, malabo din na makita ka nila, no? So, kailangan talaga visible ka during that time. Okay, So, ito yung time na gagastos talaga sila. Ito yung time na, oo. Tsaka yung mga pang regalo sa Pasko, usually 11/11 yan in-order, then 12/12, inaagahan talaga nila. So, ayun. Guys, gamitin nyo lang yung mga promotional tools like campaigns, vouchers, flash sales daan sa ating mga selling platforms. So, ayun sir, bukod naman po dun sa mga paano po dun sa mga kaka-start pa lang ng online store? Okay. So, kung kaka-start pa lang nila ng online store nga, yun nga, pwede sila mag-join ng mga campaigns pa rin. So, this is for traffic, no? So, but not much of an expectation pagdating sa conversion, pag new pa lang talaga sila. Bakit? Especially pag hindi pa kayo nakakapag-optimize, no? So, big factor kasi talaga yung yung meron na kayo at least history ng ng benta, especially ng kahit yung mga big sales, ganyan. Kasi tinitignan din natin, meron na bang umorder dito before. So, yun nga, if wala pa, before kayo mag-join ng mga campaigns, yung mga ganito mga promotions, better if nag-KKK kayo, mga kapitbahay, kamag-anak, kapatid,
kaaway, 'di ba? So, pa-orderin niyo na dun sa specific listing na gusto niyong i-push. So, para at least meron na siyang social proof, no, na meron ng mga nag-purchase. It's important, guys, na gagawin natin siya. Kasi if walang history ng benta yung specific listing, medyo mahirap talaga mag-attract ng customer. Yung trust ng mga Yeah. customers. So, yun sir, time out muna tayo sa ating mga list of questions. Ayan, meron tayo dito mga tanong sa ating live stream, sir. Sagutin mo na yan. Okay. Shell, tama po ba to? Ayan, ano po yung mas preferred na platform? And paano daw po magla-live stream if walang physical product sa kanila? So, dropshipper siguro to, sir. Okay, ano yung mas preferred na platform, no? Hindi ko rin sure kung ano yung pinaka-best na platform, no? For now, kasi na-try ko naman na halos lahat ng platforms, no, for e-commerce. I tried Shopee, Lazada, TikTok. So, recently, yan yung mga natatry ko. So, and then Facebook also. So, depende kasi talaga siya eh. So, for example, if gusto mo yung medyo high volume talaga and ayaw mo nung masyadong benta-benta na e-commerce talaga na level yung gagawin and you're more of into content creation, na-enjoy mo siya. So, better talaga is TikTok, no? So, TikTok is one of the fastest growing, no, na platform talaga pagdating sa e-commerce, no? So, marami yung mas mabilis sila nakakapag-create nakakakuha ng magandang traction, ng mas magandang traffic, mas magandang sales sa TikTok. So, bakit? No? Kasi nga, sa TikTok, it's more of an entertainment platform rather than a shopping platform, no? So, parang in-integrate ni TikTok yung entertainment, yung shopping sa entertainment, no? Na parang hindi mo na-feel na binibentahan ka namin. So, yung intent ng tao pag pumunta ng TikTok, hindi talaga para bumili ng product. It's more of gusto ko manood ng video. So, na-attract na lang akong bumili ng product because na-enjoy ako kakapanood ng videos, 'di ba? So, while on TikTok, ay on Shopee naman and Lazada, it's more of ang intent talaga ng mga tao pag pupunta ka ng platform is gusto ko talagang bumili. So, depende yan sa'yo kasi may iba-iba eh. For example, if gusto mo ng mas may flexibility pagdating sa affiliate marketing, no? Gusto mo nakikita sino yung mga gusto mong padalhan ng samples, gusto mong affiliates, no? I think better option are TikTok and Shopee, no? So, si Lazada kasi iba yung affiliate program niya. So, it's more of connected sa mga ibang affiliate platforms ito na hindi mo naman nakikita kung sino talaga yung mga affiliates. So, halos same lang naman siya. Na-charge ka lang naman once na may successful na payment. So, yung kay yung kay Shopee and TikTok, pwede ka lang magpadala ng mga affiliate samples, which is very effective right now, no? So, yeah, iba-iba eh. Depende. But I think kung gusto mo yung mabilis na way and siguro mas nakaka-enjoy na platform and hindi masyadong technical e-commerce talaga. I think TikTok is way better pagdating doon. But if gusto mo yung medyo technical talaga pagdating sa e-commerce, gusto mo yung very e-com talaga, it's Lazada or Shopee. Pero kung gusto mo naman yung wala ka masyadong competition, 'di ba? Kasi sa mga platforms nito merong mga comparison ng mga products sa baba, 'di ba? So makakita ka. So one of the best platform is Facebook, 'di ba? Kasi through Facebook ads, mata-target mo yung mga tao na dapat nakakakita ng product mo. And then from there, wala silang masyadong option. 'Di ba? Kasi pag nakita yung ads mo, wala namang ibang product na makikita kundi yung product mo lang. So, it depends na lang kung gaano mo kaganda i-market, gaano ka kagaling mag-ads. And then, also, yung conversational commerce also. How good are you in terms of sales process? And then, yung pagkausap sa mga tao. So, ayun, sir. So, yun, Miss Shell. So, sana nasagot yung tanong mo. So, yan. Meron pa po tayo dito, sir. May concern po yata si Miss Elaine Betoya. So, yan, nag-message daw po siya sa atin about dropshipping and please help
heard daw po about sa concern niya if legit daw po. So, yan, i-release namin tong, yan, yung name niyo po sa aming chat support, yan, para ma-replyan po kayo agad-agad sa inyong concern. So, Yes, pero legit po kami. yes. Yun ang sure. Tapos may question pala, no, nakalimutan kong sagutin. So, paano daw sila magla-live stream kung wala silang physical product, no? So, ang sagot po, meron po kaming ni-launch dito kay Dropify na feature or program for our dropshippers, no? Last year, ni-launch natin ito and then ngayon, ni-launch namin yung version 2.0 ng Active Live po natin. So, yung Active Live po natin is a tool, is a feature na ni-launch ni Dropify para po ma-solve yung problem natin pagdating dun sa physical inventory, no? So, we understand, no, na ang trend ngayon is nasa content creation, nasa live streaming, live selling, di ba? So, nandun siya. So, kami, as a dropshipping company, we want our dropshippers to be competitive as well, di ba? Kasi, if nakikita natin na nag-change yung landscape for e-commerce, we have to help our dropshippers also to be competitive doon sa industriya, di ba? So, what we did was, we launched Active Live. So si Active Live, we allow our dropshippers. So meron siyang dalawang option for Active Live. So meron po kayong Active Studios and then Active Box. But for today, let's focus on Active Box. So si Active Box po, meron po kaming website for that. And then from there, dun po kayo mamimili yung mga dropshippers natin, no? So yung mga products po na sinubscribe ninyo sa catalog ninyo, pwede nyo po siyang i-check out sa Active Box natin. So, ang gagawin nyo lang po, magbabayad lang sila ng security deposit. For example, gusto mong i-live stream yung product na worth 100 pesos yung cost ng product, no? So, for example, kumuha ka ng 5 nun, ang babayaran mo kay Dropify is 500 pesos. So, that's security deposit po. And then, ipapadeliver namin sa house mo. So, you will be the one to shoulder the shipping cost, di ba? And then, pag binalik ni Niela, yung 5 item na yon in good condition, yung 500 pesos po na security deposit na binayad niya sa amin is ibabalik po namin sa kanya ng 100%. So, walang deduction din siya. So, yun po yung isang help na ginagawa namin for our dropshippers, no? So, baka isipin ng iba, bakit po may bayad pa? Oo, but may security deposit pa. So, we have to, we have to protect din yung products na pinapahiram namin for our dropshippers because reality is, meron ding cost talaga yung mismong product, no? So, yun siya. Ito yung nakikita naming way. Kasi nga, mahirap nga naman if you are a dropshipper, pero wala kang physical inventory na magla-live streaming ka, diba? So, ito yung ways na ginagawa namin, solution. And then, meron ng mga dropshippers na gumagawa nito. Gumagawa sila ng sarili nilang contents, di ba? Shoot sila. So, para maging mas personalized yung mga stores nila. So, yeah. So, that's our help for our dropshippers. So, we launch yung Active Live natin. Exclusive lang yan, sir, sa mga dropshippers ni Dropify. Correct. So, yan. Ngayon, sir, meron po, may question po dito si, Sir John Ray. Saan daw po pwede mag-message? So, yan, dito sa mismong pinag-commentan niyo po, ayan, sa Facebook page po namin na Dropify, pwede po kayo mag-message dyan at re-replyan po kayo ng aming chat. So, and may tanong din po dito si Maun, di ko maintindihan, sir, yung mga name. Mounts Dawensa. How to be a dropshipper daw po. Paano nga ba niya lang? Punta kayo sa page namin, sa website namin. Ay, pwede kayo mag-message dito sa aming Facebook page. Yan. Mag-register lang kayo sa website and kailangan nyo lang mag-choose ng catalog, sir. Tapos ng platform na pagbebentahan nyo and also the platform, the subscription plan na pipiliin nyo kung anong gusto nyo. Yan, meron dyan sa website, dropify.ph. Yan, makikita nyo dun yung process kung paano kayo makakapag-register kay Dropify. So, but before you subscribe, guys, no, ito lagi naman natin sinasabi to, no? So, before you subscribe, you have to learn muna.
how the system works, no? Because the reality is, meron po kayong gagastusin pagdating sa subscription fee dito. So, best talaga if naaral nyo muna siya. So, naaral nyo kung paano nag-work yung dropshipping. At least meron kayong idea about kung saang platform man kayo magbebenta. Lazada Seller Center, Shopee Seller Center, TikTok Seller Center, Facebook Dropshipping. So, yung mga platforms, at least you have an idea, no? Kasi mahirap po, napapasok kayo sa dropshipping, for example, kay Dropify, and then hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo. Kasi, reality is, may trabaho po talaga kayong kailangan gawin dito. Kailangan nyo mag-edit ng mga photos, mag-optimize ng listings, mag-pricing strategy, marketing, di ba? So, yun yung mga bagay na kailangan nyo gawin. So, kailangan nyo siyang maaral. At least have an idea kung paano to nag-work. So, you can message us dito sa page. Our business development team will be more than happy to help you guys para mas maintindihan natin paano nag-work itong dropshipping ni Dropify, no? Because we don't want you to just subscribe to us not knowing kung paano talaga to nag-work. Because, yun nga, it's hard-earned money. We want them to succeed, no? Kaya gusto natin alam muna nila to bago nila pasukin. And, if ever, no, na nag-iisip pa sila, kung para po ba talaga ako sa dropshipping, ano po ba yung mga skills na kulang pa ako? Meron po kami sa website ngayon na na-launch, yung bagong website natin, dropify.ph. Meron po tayong tinatawag na parang dropshipping assessment. Assessment, no? So, meron tayong dropshipping assessment. So, yung dropshipping assessment, dito may mga set of questions lang kami na tatanungin sa inyo. So, yung mga requirements, blah, blah, blah. So, may mga set of questions lang. And then from there, may lalabas na result. Qualified po ba kayo? Highly qualified kayo? Or hindi pa kayo ready? Oo, for dropshipping. Ano yung mga pwede nyo gawin? I-recommend kayo ni Dropify. For example, mag-aral muna kayo ng dropshipping, mga ganyan. So, yun sa mga nanonood ngayon, you can take the assessment, no? So, Websites. i-comment na lang siguro dito ng tech team natin, no? Yung link. Oo. So, you can take that assessment para nakikita nyo na. Baka mamaya kasi yung iba, pumapasok sa dropshipping dahil nakapanood sila ng mga videos, akala nila, pindot-pindot lang, ganyan. So, yung iba pumapasok, wala pala silang mga laptops, wala silang computer. So, phone lang ang gamit nila. So, mahirap po mag-dropshipping if phone lang yung gamit nyo. So, that's part of the assessment also. So, dun, sir, ang access na subscribe na sila agad. And, syempre, sir, aside from that, meron nga po tayong recommendations na binibigay. And Correct. one of that is yung mga Dropify events po natin. Seminars, webinars, and bootcamp po. So, ayun, sir. Let's go back sa ating topic. So, ayun, sir. Ngayon nga po na nalaman na natin yung objective ng mga dropshippers for 11/11. Regardless po kung baguhan or naghahanap pa lang ng sales improvement. Aside po dun sa nabanggit kanina, ano pa po ba yung mga pwede nilang gawin to have more visibility and sales? Visibility in sales, if you can share it to your social media accounts, no? If you can use mga PPCs, yung mga ads, di ba? Shopee ads, Lazada ads, sponsored ads, di ba? Mga Facebook ads. So, it can help to drive traffic, boost traffic, and then, para makapag-generate kayo ng sales. But, take note guys, for example, if gagamit kayo ng Facebook ads for your Lazada or Shopee, no? So, please take note lang na before running your ads campaign, make sure na yung listing po natin are optimized, no? So, ito yung nasasad ako every time na nakakakita lang ako ng mga campaign sometimes na niraran na, for example, wala namang, hindi naka-optimize yung listing. Ibig sabihin, yung SEO hindi okay. Yung product listing, walang reviews o kahit walang orders, di ba? So, ang mangyayari po na nagwa-waste lang tayo ng money pagdating sa ads. So, ang best po talaga dyan is, before yung i-run ng ads, yung isang listing, dapat po meron na po yung at least 3 to 5 reviews. Bakit po? Kasi yung listing ninyo, yun yung mag-serve as your landing page. So, parang yung landing page na yun yung magpipitch dun sa customer
kung dapat mo ba akong bilhin or hindi. And one of the biggest factor is reviews and yung item sold. So at least have at least 3 to 5 items sold before yung i-run yung listing ninyo. So baka kasi masyado tayo nagmamadali, no? Para magkaroon ng traffic. Kahit ano pong gawin natin dyan, traffic lang yung mabibigay niyan. Pero yung conversion, wala siya masyado. Wala. Sobrang liit ng chance sa makakuha ka ng conversion kung hindi optimize yung listings natin. Sir, yung social. Yes, social proof is very important to. So mahirap ngayon eh. Very may trust issues karamihan, di ba? Yes. Oo. Sir, is ratings. Yes. Ratings sa Oo, unless sa Facebook ka nagbebenta or sa TikTok, 'di ba? Nasa TikTok minsan kahit walang reviews, yan nasa yellow basket, check out ka kaagad basta maganda yung video, 'di ba? So, it depends, but for Shopee kasi talaga, Facebook ads going to Shopee, medyo malaking factor yung social proof. So, ayun sir, yun. Usapan mo. Pwede rin silang, through, kung sa visibility ang pag-uusapan sir, they can utilize also yung affiliate marketing Correct. ng Yeah, mga yeah, yeah. selling platform. Mm-mm. So, kung hindi madadaan sa paid ads yan, pwede rin sila maka-gain ng traffic pagdating sa mga small influencers. Correct, yung mga micro-influencers, no? So, very maganda talaga yung affiliate marketing, no? So, I believe nga yung TikTok selling, yung e-commerce, ginawa yan para sa content creators talaga eh, para may pagkakitaan sila. So yung mga affiliate marketers, malaki yung tulong nila. Kasi tsaka maganda pa tong marketing strategy. Alam nyo bakit? Kasi, yung affiliate marketing, gagastos lang po kayo pag meron ng sure na benta. Yes. So, for example, si Niela, pinomote niya yung product ko. Babayaran ko lang si Niela pag meron siyang nabentang product din. So, for example, meron kayong 5%, 10%. So, saka ko lang siya babayaran. So, ibig sabihin, the more na nakakabenta si Niela, the more na malaki din yung nagiging commission niya. So, parang it's a more of partnership between the seller and then the affiliate marketer. Kasi, Yes. di ka naman magbabayad ahead Oo. kung wala pa silang nabenta. Kailangan lang nila i-check yung markups din nila. So yan guys, take note dyan pagdating sa mga dropshippers na nagpe-prepare for 11/11. So, ayan sir, bukod po dun, baka may mga quick tips pa po kayo na masasabi to conclude our discussion for this afternoon. Okay, so 11/11 kasi right now, for this year, I believe, no, November 8, start na ng 11/11 campaign natin. So, maaga. November 8 to 15 yata, yung 11/11 natin. So, medyo mahaba siya. Unlike yung mga nakaraang years na one day sale lang talaga yung 11/11. So, merong mga after sale, after party, mga ganyan na sales, no? So, yeah. So, ngayon, November 8 to 15 for Lazada and Shopee, I think. So, maximize nyo siya. Check nyo yung mga vouchers nyo. Meron ba tayo naka-in place na mga vouchers? And then, your listings as well, kailangan natin i-check. Kasi once na na-join na yun ang campaign and approve, hindi nyo na yan mai-edit yung pricing and stuff, no? Hindi nyo na yan mai-edit, hindi nyo yan magagalaw. And then, yun. Kailangan nyo lang i-maximize talaga yung campaigns. As much as possible, if you can join, no, check nyo rin yung mga markups ninyo, no? Huwag lang tayong join ng join. Kailangan nyo i-check yung markups nyo. Baka mamaya wala na pala tayong kinikita. Join pa tayo ng join ng mga iba't ibang tools, no? So, yeah. So, I think yun lang naman. Yun yung pinaka-important pagdating sa mga ganitong campaigns. If you can do live stream, please do so. 'Di ba? So, malaking effect yan. And malaking tulong in terms of visibility and traffic talaga yung mga ganitong kalaking campaigns. So, yan, pagdating sa live streaming, silang mag-coordinate sa atin pagdating naman sa active live. Correct. Para po sa kanilang products. So, yun. So, kung may plan sila mag-live stream, so dapat today or tomorrow makapag-book na kayo ng active box natin para mapadala siya sa inyo. Sila agad. Wala na ba tayo mga questions? Okay, nasagot naman na po natin lahat ng mga questions. And so, ayan, sir, dito na po nagtatapos ang ating
discussion for the upcoming 11/11. So, sana nagkaroon kayo ng simple ideas para maging maganda yung dropshipping experience nyo sa upcoming campaign natin. So, if naghahanap pa kayo ng way para mas matutunan yung dropshipping, so yan, may mga upcoming programs po kami this year. At marami-rami sila. So, to supplement your success pagdating sa ganitong klaseng online business. So, isa na po dyan ang aming upcoming webinar. Bukas po yan. And meron din po kaming upcoming bootcamp. So, ang tatalakay po natin dyan is Lazada Dropshipping. So, click nyo lang po yung link na nakapin dyan sa ating comment and sa ating Facebook page, or feel free po to message us for inquiries and para po mag-guide po namin kayo kung paano kayo makakasali sa mga events po ni Dropify. So, now, that wraps up this live stream. So, thank you so much po sa pag-join dito sa aming live ngayong hapon. And we are looking forward to your dropshipping success. So, bye guys! Bye, sir!